Ang pag-aaral po natin ngayon ay patungkol sa kung paano ipinapakilala si Jesus ng Biblia. Pag-aralan natin kung ano po ang isang kalagayan o titulo ni Jesus, no? Yung ang binhi, ang katuparan ng dakilang pangako. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English ay itong New King James Version. Ang tema o paksa ng ating aralin, ang katotohanan tungkol sa tunay na Mesyas, na si Jesus ang ipinangakong binhi. Ano po ba ang kahulugan ng binhi o seed ayon sa Biblia? Hindi lamang po ito tumutukoy sa literal na buto ng halaman, kundi may malalim din itong theological na kahulugan. Ang binhi sa Hebrew word ay zera at sa Greek word naman ay sperma. Sa pinakapayak po o simpleng pakahulugan, tumutukoy ang binhi sa anak, sa lahi o lipi, sa descendants or offspring. At tumutukoy din po ito sa tagapagmana o tagapagpasa ng pangako. At maaring tumutukoy din ito sa spiritual na lahi at bilang simbolo din ng pag-asa at bagong simula. So yan po yung biblical na definition ng binhi o seed. Sa kasaysayan po ng relasyon ng tao at ng Diyos, sa gitna ng paulit-ulit na pagbagsak ng tao dahil sa kasalanan, may isang katangian ang Diyos na nahahayag na ang atin pong amang Diyos ay nananatiling tapat kahit tayong mga tao bumabagsak, nabibigo sa pagiging tapat. Pero ang ating Diyos ay nananatiling tapat lalo na po sa kanyang pangako na magpadala ng isang tagapagligtas. At sa pag-aaral po natin ngayon, makikita natin na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas at binhi o seed na binabanggit mula pa sa pasimula ng kasaysayan ng tao na mababasa natin sa Genesis sa Lumang Tipan hanggang sa New Testament, hanggang sa Bagong Tipan, na sa kabuuan po ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga propesiya, ang lahat ng mga anino at mga paglalarawan, ang itinuturo po o ang ipinapahayag po ay si Jesus. At ngayon nga po titingnan natin yung dakilang pangako ng Diyos at kung paano ito ganap na natupad kay Kristo. Ang tatlong pangunahing punto na ating pag-aaralan, si Jesus ang binhi ng babae, si Jesus ang binhi ni Abraham, si Jesus ang binhi ni David. At dahil si Jesus ang katuparan ng lahat ng ito, tayo po ay tinatawag na mamuhay ng may layunin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga katotohanan pong ito, matututunan din natin na ang kaligtasan ng mga tao o ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao talagang kasama na pala sa simula pa lang sa plano at sa kalooban ng Diyos. Noon pa man sa pasimula pa lang. Isa-isahin po natin ang mga puntong ito. Number 1, si Jesus ang binhi ng babae. Kung naalala po ninyo yung tagpo kung saan tinukso ni Satanas sina Eva at Adan at nahulog sila sa pagkakasala. Kaya po yung buong sangkatauhan o yung buong sanlibutan nahulog din sa kasalanan at napasailalim ni Satanas. Mababasa natin yung kwento na yan, yung tagpo na yan sa Genesis chapter 3, may title heading po na The Fall. At sa kabanatang yan sa chapter 3 kung saan mababasa natin yung unang pagkahulog ng tao sa kasalanan, doon din po natin mababasa yung unang pangako ng Diyos. Ano po yung pangakong yon? Ito yung pangako na darating si Jesus para iligtas ang mga tao sa kasalanan. Darating si Jesus para iligtas ang mga tao sa kamatayan at sa pamumuno ni Satanas. Ito po yung unang ebanghelyo. Ang tawag po ng mga Bible scholars diyan, proto-evangelium, na Diyos mismo ang nagbigay, na Diyos mismo ang nagpahayag. Pagkatapos po,
ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, nagpahayag ang Diyos ng darating o isusugo niyang tagapagligtas. At ito po ay unang indikasyon din na yung kaligtasan galing yan o nagmumula yan mismo sa Diyos, hindi sa pagsisikap ng tao. Basahin po natin yung isang talata sa chapter 3 ng Genesis dito sa verse 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ang nagsasalita dito ay ang Diyos mismo. Maglalagay ako sa iyo. Ang kausap dito ng Diyos, ang ahas na kumakatawan kay Satanas, yung tumukso kina Eva at Adan. Sabi ng Diyos, and I will put enmity. Kagagawa pa lang ng pinakaunang kasalanan ni Eva at Adan, sa halip na hatulan sila ng Diyos dahil nakagawa sila ng kasalanan, ang ginawa po ng Diyos, nagbigay ng pangako. So ang makikita natin dito, siya, ang amang Diyos po, ang naglalagay ng enmity. No, pagpapakita ito na aktibong gawa ng Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng enmity o pagkapuot? Hindi po ito simpleng personal na away or simpleng alitan lamang, kundi ito ay spiritual na digmaan. No? Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Spiritual na digmaan sa pagitan ng kasamaan at ng kabutihan at plano ng Diyos. Simula po sa pangyayaring ito, yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, nagkaroon po ng malinaw na linya sa pagitan ng kasamaan at ng kaharian ng Diyos. And I will put enmity between you and the woman. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Dito po ipinapakita yung dalawang magkasalungat na posisyon. No, dalawang pwesto. Una, binhi ni Satanas. Ito yung mga maiimpluwensyahan ng kasamaan. Yung magiging binhi ni Satanas. Mga nagre-rebelde sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga mapapasa ilalim ng impluwensya ng Diablo. Yung binhi ni Satanas. Basahin po natin yung John chapter 8 verse 44. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Kaya may binhi yung Diablo, no? At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So ito po yung binhi ng Diablo o binhi ni Satanas. Mga taong hindi naninindigan sa katotohanan. Mga taong wala sa katotohanan at yung katotohanan ay wala sa kanila. Mga taong kumikilos ayon sa kagustuhan ng kanilang amang Diablo. Ayan yung unang position, no? At yung ikalawang position, at sa kanyang binhi, no? At sa iyong binhi kay Satanas, at sa kanyang binhi and her seed. Kakaiba po sa karaniwan yung pangungusap o pariralang ito. Kadalasan po kasi sa kasanayan nating mga tao, sa biology, ang binhi karaniwang iniugnay na nagmumula yan sa lalaki. Pero dito, ang binhi ay mula sa babae. Isang indikasyon ito ng isang himala at hindi pangkaraniwang mangyayari ang mangyayari sa hinaharap. Isang berhen ang maglilihi. Pagpapakita po na ang tagapagligtas na darating, yung binhi, galing mismo sa Diyos. Isang berhen, isang babae ang maglilihi. Sa propesiya po ni Propeta Isaiah sa chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki
at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yung pangako sa Genesis na propesiya dito sa Isaiah chapter 7, ito po ay natupad kay Kristo. Basahin po natin yung bahagi ng sulat sa Mateo chapter 1 kung saan sa panaginip ni Jose, kinausap siya ng anghel ng Panginoon at sinabihan na tanggapin niya si Maria bilang asawa sapagkat yung ipaglilihi ni Maria mula sa Espiritu Santo. Basahin po natin yung Mateo chapter 1, verse 21 hanggang verse 23 po ito. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. And you shall call his name Jesus. Sa verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So si Jesus na ipinanganak ng birhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, si Jesus po yung tanging nag-iisang binhi ng babae. So si Jesus yung binhi ng babae. Ngayon, ano yung misyon ng binhi na ito? Ano yung misyon ni Jesus? Ito po ang dudurog sa ulo ni Satanas. Balikan po natin yung Genesis chapter 3 verse 15. Kasi sabi ng Diyos, no, sa talatang ito, maglalagay ako sa iyo, sa diablo yan, at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi, sa diablo, at sa kanyang binhi, sa babae, ito ang dudurog ng iyong ulo. Sinasabi ng Diyos kay Satanas, dahil tinukso mo ang tao na magkasala. Ngayon, ito yung unang paghahayag ng pagdating ng Mesyas, ng tagapagligtas, na merong binhi o seed yung manggagaling sa babae. At ang misyon ng binhi na ito, he shall bruise your head. Dudurugin yung ulo ni Satanas. Kung ang ulo po o head, simbolo ng otoridad, simbolo ng kontrol o kaya simbolo ng kapangyarihan, sinasabi ngayon dito ng Diyos kay Satanas na darating yung binhi, yung Mesyas, dudurugin yung anumang kapamahalaan na meron si Satanas. So si Jesus po yung ipinangakong dudurog sa ulo ng ahas. Si Jesus yung magwawakas sa kapangyarihan ng diablo. At nangyari yung pagkadurog na ito doon sa krus. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, basahin naman natin itong Colossians chapter 2 verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Again, ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. At sa Hebreo, chapter 2, verse 14, kaya, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. So, pinuksa yung may kapangyarihan sa kamatayan, ang diablo. Kaya po, ang kamatayan ni Jesus sa krus, hindi yun pagkatalo, hindi yun pagkabigo, kundi tunay na tagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan, tagumpay laban sa kamatayan, tagumpay laban sa diablo. Sa krus po, tiniyak ni Jesus yung ating kaligtasan. Sa krus, winasak ni Jesus yung mapanirang kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. At pinatunayan pa yan ni Jesus, yung tagumpay niya, yung pagkapanalo niya sa laban, pinatunayan pa ito ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang muling pagkabuhay. At ganap po na matutupad yung tagumpay na yan sa huling paghuhukom, sa muling pagparito ni Jesus.
Balikan po natin yung ating pangunahing talata na sa Genesis chapter 3 verse 15 sa huling bahagi. Ganito po ang sinasabi, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinasabi po ng mga Bible scholars, yung pagdurog ng sakong, ito yung tuklaw ng ahas o kaya tuklaw ni Satanas sa krus ng Kalbaryo. Kasi pinagtaksilan si Jesus pinahirapan, ipinako sa krus. Pero pansamantala lang yung sugat sa sakong. Pansamantala lang yon. Kung ikukumpara sa pagdurog ni Jesus sa ulo ni Satanas, na kumbaga, yung sakong ni Kristo masusugatan, yes, makakaranas ng hirap, totoo, masusugatan. Ito yung karanasan na naranasan niya sa krus, pero yung ulo ng kaaway, nadurog. Dead end. Talo agad, final, walang bawi yung dyablo. So, kung ikukumpara itong paghihirap o sugat sa sakong, pansamantala lang. Pero yung ulo ng dyablo, durog. So, ito po yung tagpo sa Genesis sa Hardin ng Eden, kung saan po nangako ang Diyos ng tagapagligtas. Ito yung unang announcement ng Ebanghelyo. Pero hindi po dito nagtapos ang pangako, kundi nagpatuloy ito sa kasaysayan ng Israel. Sa mga sumunod po na henerasyon ng Israel, lalo pang ipinaliwanag ng Diyos yung kanyang pangako, yung ipapadala niya, yung isusugo niyang tagapagligtas. Lalong ipinaliwanag yan ng Diyos at hindi nagbago yung layunin ng Diyos kahit pa dumaloy yung maraming taon at henerasyon sa Israel. Na mula sa binhi ng babae, na sinasabi dito na dudurog sa ulo ni Satanas, ang kasunod po ay binhi ng isang lalaking taga-Ur na tinawag ng Diyos para maging ama ng isang bansa. Yun ay si Abraham. At dito din po mas mahayag sa atin ng Biblia kung paanong si Jesus nga yung tinutukoy na tagapagligtas at si Jesus yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ito po yung ikalawang punto ng ating aralin. Si Jesus ang binhi ni Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3, basahin po natin. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sa verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Dito po nagsimula ang isa sa pinakamahalagang tipan sa Biblia, itong Abrahamic Covenant. Binigyan si Abraham ng 3 pangunahing pangako. Yung lupa, yung isang dakilang bansa, at magiging pagpapala sa lahat. Magiging daluyan si Abraham ng pagpapala hindi lang sa buong Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa. Pinapakita sa atin dito na yung layunin ng pagpapala at ng kaligtasan ng Diyos, hindi lamang talaga yan para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng bansa, para sa buong mundo. Na yung mga bansa o sanlibutan na napasa ilalim ni Satanas dahil sa pagbagsak ng unang tao sa kasalanan, ililigtas ng Diyos at pagpapalain ang lahat. Ngayon, hindi lamang po ito material at physical na pagpapala, kundi tingnan po natin yung pagpapalang ipinapangako dito ng Diyos ay spiritual blessing na nagmumula sa paparating na binhi. At yung binhi po, iisa, hindi maraming binhi. Basahin po natin yung chapter 22 ng Genesis sa verse 17 at verse 18. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit
at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ang tagpo po o eksena naman dito, nasa bundok ng Moria si Abraham. Nakaranas siya dito ng matinding challenge sa kanyang pananampalataya. Ito yung tagpo na handa si Abraham na ihandog yung kanyang tanging anak na si Isaac. At dahil sa lubos po na pagsunod ni Abraham sa Diyos, muling nangako sa kanya ang Diyos, ang kanyang binhi ay magdadala ng pagpapala sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa unang tingin po, maaaring isipin natin ang binhing ito tumutukoy sa buong lipi, buong lahi ng Israel. At posibleng sa mahabang panahon, naisip ng mga Israelita na sila bilang bansang lahi ni Abraham, sila yung binhing tinutukoy dito. Maring naisip nila yung ganun. Pero ipinaliwanag ni Pablo sa Galatia chapter 3 verse 16 kung sino yung tunay na binhing tinutukoy. Basahin po natin. Galatians chapter 3 verse 16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Pinapakita nito na yung tunay na katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham ay si Kristo. Ang tunay na pagpapala darating sa pamamagitan ni Jesus. So, walang tunay na kaligtasan, walang tunay na pagpapala maliban kay Kristo. Ngayon, paano naging pagpapala sa lahat ang binhi na si Kristo? Naging pagpapala po sa lahat ang binhi na si Kristo dahil si Jesus po, sa pamamagitan niya, may kaligtasan ang lahat ng tao. Hindi limitado sa Israel lamang yung habag, yung pagmamahal, yung malasakit at pagliligtas ng Diyos, kundi maging sa tulad nating mga hintil, kasama din po sa pangako at pagpapala ng Diyos. So, naging pagpapala sa lahat ang binhi na si Kristo. Dahil sa Panginoon, may kaligtasan ang lahat. And number 2, dahil kay Jesus, may pagkakapantay-pantay ang lahat. So, naging pagpapala sa lahat ang binhi na si Kristo kasi naging pantay-pantay ang lahat sa Kanya. Lahat po naging mga anak ng Diyos. Na wala nang Gentile, wala nang Israelites, pantay-pantay na. Wala nang mga Grego. Lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang lahat ay iisa kay Kristo, mga tagapagmana ayon sa pangako. So kung si Jesus ang binhi ni Abraham na magdadala ng pagpapala sa lahat ng bansa, pinalawak pa ng Diyos yung detalye sa susunod na bahagi ng kasaysayan. Ipinaalam naman ng Diyos kung paano darating yung binhi. Yun ay sa pamamagitan ng isang hari mula sa isang trono, mula sa isang sambahayan na pinili ng Diyos mismo. Ang Mesyas po, magmumula sa isang hari. Ito yung kasunod nating punto. Si Jesus ang binhi ni David. Ito naman yung tinatawag na Davidic Covenant. Isang pangakong hindi lamang para sa trono ng Israel, kundi para sa darating na hari ng mga hari. Basahin natin itong ikalawang Samuel, chapter 7, verse 12 hanggang 13. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. No? And I will, sabi ng Diyos,
establish the throne of His kingdom forever. Yung tagpo naman dito, nasa palasyo si Haring David. Naisip ni Haring David na magtayo siya ng templo para sa Diyos. Yung naisip niya, kaya lamang po, binaligtad ng Diyos yung usapan. Ikaw ba, sabi ng Diyos, ikaw ba yung magtatayo ng bahay para sa akin? Hindi kasi ganun eh. Kundi ang Diyos po ang magtatayo ng isang bahay para kay David. Kapag binasa po natin yung context ng chapter 7 na yan. At ipinangako ng Diyos na mula sa lahi ni David, magmumula ang isang hari na ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. No? The throne of His kingdom, pag in-establish yun ng Diyos, forever na kingdom. Sabi po sa Psalms chapter 132 verse 11, ang Panginoon ay sumumpa kay David ng isang katotohanan na hindi niya tatalikuran. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. So, may dalawang antas dito. Na una, si Solomon. Yan yung makalupang hari pagkatapos ni David. Pero yung kaharian ni Solomon, nasira, nawala, naglaho. So, hindi natupad kay Solomon yung Davidic covenant, yung forever na throne. Kaya may mas malalim, merong mas mataas, at walang hanggan na pangako dito. Ito yung ikalawang antas. Yung tungkol sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus yung tunay at ganap na katuparan ng walang hanggang hari o walang katapusang trono o paghahari. Sa Mateo chapter 1 verse 1. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. So ito po yung katuparan ng Davidic covenant doon sa binasa natin sa ikalawang Samuel chapter 7. Ang pagdating ni Jesus, hindi siya aksidente na wala sa plano o kaya katang-isip lamang. Hindi po ganon. Kundi yung pagdating ni Jesus, nasa dakilang plano at pangako ng Diyos. Yung Jesus po, nangangahulugan po yan na tagapagligtas. Yung Kristo, kasi nakalagay dito, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo. Yung Jesus po, tagapagligtas. Yung Kristo, Mesyas. Sa makatuwid po, si Jesus ang hinihintay ng Israel mula pa noong Genesis chapter 3 verse 15, yung binasa natin sa pasimula. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng pangako sa lumang tipan, yung anak ni David, yung inaasahan o hinihintay na hari. Anak ni Abraham. Ibig sabihin po, siya ang pagpapala ng lahat ng mga bansa. So si Jesus ang tunay at walang hanggang hari mula sa lahi ni David. Ganito ang nakasulat sa Lucas chapter 1 verse 32. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Verse 33. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Kaya si Jesus po, yung katuparan ng Davidic covenant. Sa pagkatawang tao ni Jesus, katunayan po na nasa genealogy siya, no? Nasa lahi ni David. At ang kanyang pagkabuhay muli, ipinapakitang siya ay hari na maghahari magpakailanman. Si Jesus ang tunay na hari. Hindi ito political na na paghahari o trono. Hindi pansamantala na pamiminuno, kundi pangwalang hanggang hari. Si Jesus ang totoong hari na naghahari ngayon at maghahari forever, magpakailanman. And He will reign forever. Mga kapatid, kung ganito kadakila yung ating Mesyas, yung ating tagapagligtas na siya ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng dyablo, siya ang binhi ni Abraham, yung pagpapalang espiritual sa lahat ng mga bansa, at siya ang binhi ni David, yung hari ng mga hari, walang hanggang hari, at may kapamahalaan sa lahat, magpakailanman. Kung si Jesus po ang sentro ng plano at layunin ng kaligtasang mula sa Diyos,
ano ngayon yung responsibilidad natin bilang kanyang mga tagasunod. Meron po kasi tayong magiging responsibility kung tatanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, bilang kanyang tagasunod, bilang tagasunod ng binhi ng babae, binhi ni Abraham, binhi ni David, ano po ngayon yung responsibility natin? Una, hangarin natin na maging tagapagpahayag ng tungkol sa Haring si Jesus. Kung si Jesus ang Mesyas, kung si Jesus ang hari ng mga hari, tungkulin nating ipahayag ang kanyang pangalan. Tungkulin nating ipahayag, ipamalita ang kanyang ginawa, ang kanyang mga tagubilin, at ang kanyang muling pagbabalik. Kung si Jesus po ang hari at tayo ay mga lingkod, mga mensahero, ihatid natin ang balita tungkol kay Kristo. Ipahayag natin ang ebanghelyo sa ating mga kakilala, sa ating pamilya, kapitbahay, sa mga katrabaho, sa eskwela. Sapagkat po yung hari ay dapat ipakilala sa lahat. Sa mga pakikipag-usap natin sa iba, maging sa mga social media post natin, at sa pakikitungo natin sa ibang tao, samantalahin po natin yung bawat pagkakataon. Ipakilala natin sa kanila ang tunay na hari. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus po muling babalik, muling paparito. So, ihanda natin ang bawat isa sa pagbabalik ni Kristo. Yun bang madatnan tayo ng ating hari? Yung bang madatnan tayo ni Kristo na handa ang lahat? Na namumuhay tayo ayon sa kalooban niya at hindi sa namumuhay sa pagsuway. So, hangarin na maging tagapagpahayag ng tungkol sa Haring si Jesus. Number 2, maging pagpapala sa iba gaya ng kung paano pinagpala ng Diyos. Be a blessing just as you have been blessed. Maging pagpapala tulad ng ikaw ay pinagpala ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, tinanggap po natin yung biyayang nagmumula sa binhi ni Abraham. Ngayon, tayo naman po yung maging daluyan ng pagpapala na ating tinanggap. Na sa ating mga paraan ng pananalita, sa ating mga ginagawa, sa ating mga patotoo, sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay at pagsasabuhay bilang mga Kristiyano, nagiging ilaw at asin po tayo. So, magbigay, magpatawad, magmahal, maglingkod. Kung ikaw po ay pinagpala kay Kristo, huwag manatiling tagatanggap lamang ng pagpapala, kundi maging daluyan din tayo ng pagpapala ng Diyos patungo sa iba. Maging pagpapala sa iba gaya ng kung paano pinagpala ng Diyos. Number 3, makibahagi sa pagtatagumpay laban sa kasamaan. Makibahagi sa paglaban, makibahagi sa pagdurog ng kasamaan. Kung si Jesus po, yung binhi ng babae na dudurog sa ulo ng dyablo, ng ahas, dapat tayong makiisa sa kanyang laban. Paano tayo ngayon makikiisa? Manindigan tayo para sa katotohanan. Talikuran natin yung kasamaan, itakwil natin yung kasalanan. Mamuhay tayo sa liwanag at isabuhay natin ang kabanalan. Huwag tayong papadaig sa masama, kundi daigin po natin ang masama. Huwag tayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman, kundi ilantad natin yung gawa ng kadiliman na yun. Labanan ang kasalanan, ituwid ang mali, manindigan o kaya tumayo sa katotohanan. Bilang mga mananampalataya po at bahagi ng iglesyang ito, meron tayong tungkulin na dapat gampanan. Kumbaga po, tayo ay mga sundalo ng kaharian ng Diyos. Meron tayong tungkulin na dapat gampanan. At kung may nakasubaybay po sa mga gawain nating ito na hindi pa nakikilala or hindi pa lubos na tinatanggap si Kristo
Kung nais mo pong kilalanin ang tagapagligtas, kung nais mo pong kilalanin pa ang binhi ng pangako, maaari ka pong lumapit sa Kanya ngayon sa pamamagitan ng pananalangin at pagsisisi. Mga kapatid, ang ating Diyos tapat sa Kanyang pangako. Mula sa Hardin ng Eden hanggang kay Abraham, hanggang kay David, at hanggang kay Kristo, iisa yung kwento. Hindi kailanman nabigo ang salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos natupad kay Kristo. Si Kristo ang binhi ng babae, binhi ni Abraham, at binhi ni David. At dahil si Jesus ang tagapagligtas, ang hari at tagumpay natin, tayo po tinatawag na maging tagapagpahayag ng Kanyang pangalan. Tayo po ay tinatawag na maging pagpapala sa iba at makibahagi sa laban sa pagwasak ng kasamaan. At paalala po na gagawa tayo, kikilos tayo na ang ating pagiging tagapagpahayag, pagpapala sa iba at pakikibahagi ay pagtugon sa biyayang tinanggap na natin. Hindi para makatamo ng kaligtasan. Na tayo ay gumagawa dahil tayo ay iniligtas na, hindi para maligtas. Kaya po sa pagtatapos po ng ating aralin, hayaan natin na si Jesus ang maging sentro ng ating pananampalataya. Ang maging layunin ng ating buhay at maging hari ng ating puso ay si Jesus. Nawa po makita sa ating buhay na tayo ay tunay na nagpapasakop, tunay na naglilingkod, at sumusunod sa tunay na hari at tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus, ang binhi, ang katuparan ng dakilang pangako ng Diyos. At nawa po sa pagkaalam natin na si Jesus ang binhi, magdulot ito sa atin ng pag-asa at pagtibay ng pananampalataya. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito po ang ating aralin. Tayo po ay manalangin.